Iigin na raw ang supply ng presyuhan ng mga bigas sa mga susunod na linggo pero sabi ng isang dating Agriculture Secretary, huwag magpakakampante. Isang ahensya nga ng gobyerno nagsabing milyong-milyong toneladang bigas ang posibleng mawala dahil sa El Nino kaya dapat magtanim ng high-value crops. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 41 hanggang 44 pesos ang kilo ng regular milled rice, habang 45 hanggang 48 naman ang well-milled. Pero dahil sa magandang ani ng mga magsasaka, mas mababa pa raw sa ipinatupad na price ceiling noong isang buwan ang presyo ng bigas ngayon sa ilang lugar. 60 hanggang 90 days na buffer stock lang daw ang kailangan para masabing stable na ang supply ng bansa. Pero higit pa rito ang maaaring maabot ng bansa ngayong taon. Inaasahan natin para sa wet season, pinakamalaking harvest ay matanggap natin ngayong buwan ng Oktubre at inaasahan natin papalo hanggang 77 days yung magiging national stock inventory at pag natapos ang anihan pagdating ng Nobyembre, aabot yan hanggang 94 days. Ayon sa Department of Agriculture, bukod sa lokal na produksyon ng bigas, meron pang dumating na 271,000 metric tons na imported na bigas at inaasang may darating pa hanggang matapos ang taon. Pero sabi ng chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative at dating Agriculture Secretary na si Leonardo Montemayor, mag-ingat sa mga binibitawang salita. I hope they're not painting an overly rosy picture and then people's expectation tataas such that they will expect talagang bababa yung presyo ng bigas. I would be much more conservative and say siguro maybe a little it would be in the middle 40s, mga ganon. Para naman sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, kailangang maging maingat sa pag-import ng bigas. As long as we encourage importation, I always say we will discourage production. Nagbabala naman ng National Irrigation Administration na aabot sa 260,000 hectares na mga taniman sa Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa, Western at Central Visayas, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen ang maaaring maapektuhan ng El Nino. Nakikipagtulungan na raw sila sa DA para sa binhi na ibibigay sa mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.